So, good day. Good day, kami ang Group 1. Tapos ngayon nasa Greenfield kami para magsagawa ng isang social experiment. So, kasama ko yung mga groupmates ko ngayon. And yung social experiment na gagawin namin is maglalapag kami ng 2 placard dito. Tapos kung sino man yung lalapit sa placard and gagawin yung nakasulat, sila yung i-interviewin namin tungkol sa animal cruelty. So ako po si Winona Pearl F. Santiago. And I am Julia Dominic A. Mandin po. And I'm Jane A. Villeso. Also, I'm Jelly Gulane. I am Erica Sosa. My name is Carlo Monfort. I'm Aris Realde. And lastly, my name is Ivan Christian Jacinto Saez. Mag-ano lang po kami ng social experiment about animals. So, nakita po namin kayo is nag-quiz po kayo ng chicken. So, gusto lang po namin malaman kung may idea po ba kayo sa mga animal abuse po. Meron. Parang syempre wala namang isip to mga to, hindi naman nila alam na mali yung ginagawa nila minsan. Parang tulad nung nangyari dun sa yung kay Kilua. Yun. Yun po yun. Next question po. And since alam niyo po yung nangyari dun about sa dog na si Kilua, para po sa inyo, is it morally right po or morally wrong po about dun sa pagpatay sa kanya? Parang yun, morally wrong kasi ang ginawa niya, yung batas nilagay niya sa kamay niya na parang ang sinabi niya na nakagat yung anak niya. So, parang ang ginawa niya, binawian niya yung aso, pinatay niya. Which is mali yun kasi dapat may proper process dun. Ayun. So last po, and message nyo lang po about sa mga animals who seek love po. Sana makahanap din kayo ng home katulad nitong makulit na to. And sana may maging mabuting puso na makakuha sa inyo. Sa mga stray animals. Ayun. By the way po, ano pong name nyo pala? Russell. Si Ano Soul. Hello! Thank you po! Yun. Ano po name? Jens po. Yani po. May ask lang po kami na questions about animal cruelty. Ano po yung thoughts nyo about animal cruelty po? Sa animal. Po. Siyempre, pag animal po, ano po sila, malambing, Yung animal po, siyempre, yan, mapagmahal, tsaka, laging binabantayan lagi yung amo. And alam niyo po ba yung about sa golden retriever na pinatay po, about kay Kilua? So para po sa inyo, is it morally right po ba or morally wrong yung pagpatay po sa aso na yan? I think it depends po, kasi may mali din po yung aso and yung may-ari po. Kasi dapat po, as a fur parent po, inaalagaan po natin yung aso natin. Like, ano nga yun ba? Pag alam naman po natin ganun yung aso natin, that po hindi po, inaalagaan po natin sila sa loob ng bahay. So, yung saan naman po, yung sa may pumatay po. So, pwede naman po nilang, hulihin, ganun. Pero parang naman po, sobra naman po. Opinion ka lang naman. Opinion ko lang naman po, siguro yung may mali dito, yung may-ari din ng aso. Kasi hindi po siya binantay ang maayos. Tapos yung sa may pumatay po, that hindi na lang pinatay. Ano na lang po siguro parang ang tawag dito. Ang tawag dun. Siguro pinagalitan na lang, ganun, hindi na pinatay. Thank you po. Thank you. Para sa akin yung animal cruelty is inhuman din kasi pag sinasaktan mo yung hayop parang it's no different from hurting your loved ones. Tapos ayun lang. Yun lang yung insights ko doon na parang hindi siya morally right. Then, yung pangalawang question naman po is, ano po yung insight nyo about naman po dun sa pagpatay dun sa asong si Kilua? Kilua?
Hindi ako ano dyan eh. Okay. Yung golden retriever na namatay. Hindi po ako ano. Okay, yun. So, paano nyo po, ano po, kayo as a animal lover po, kung kunwari po meron po kayong kilalang hindi animal lover, paano nyo po sila makukumbinsin na mag animal? First of all po, kung may makasalubong man akong hindi animal lover, hindi ko siya pipilitin na mahalin yung isang ano, yun sa aspect na yun kasi hindi ko naman siya kinokontrol. And as long as na wala siyang hindi naman kasi porket na hindi animal lover, parang ayaw niya na sa animals or ano siya, hindi siya hindi siya against sa animal cruelty. So, yun lang yung parang para sa akin lang, hindi ko siya pipilitin na mahalin yung animals as long as na wala siyang ginagawang masama. Thank you po kuya. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ano yun? Animal abuse? Ay, wala po. Thank you. Alam po, pwede po ba kayo ma-interview? Pwede po. Hello everyone, I am Erica G. Sosa. I am with Jelly Golane. And interview po namin ay si Sir Joshua po. Joshua. So, Sir Joshua, first question lang po, do you love animals po ba? Apo. Dog lover po kasi ako. So, you are a dog lover. So, yun, may think po ba yun sa mga sa animal abuse po? Again. Sa mga sa mga animal abuse. Yung ate. For me, yung sa mga ginagawa nila sa mga hayop like dogs, cats, lalo na sa mga street dogs, street cats, tapos ina-abuse nila. That's wrong. Kasi, first of all, wala namang ginagawa sa inyo yung aso. And second of all, abandoned animals sila. So, dapat mas inaalagaan sila ng maayos. Mas, mostly, dapat nasa sila shelter, gano'n. Ayun po. So, against po ako sa animal abuse. The second question. Yung second question naman po is, may idea po ba kayo about sa news ng Golden Retriever na matay po? Ano po yung insights niya doon or idea niya po? For me, kay kuya na nanghampas kay Kiloa, sana makulong ka kasi wala, for me yung breed na Golden Retriever kasi mabait siya, like friendly, ganon, maamo. Hindi siya yung tulad ng ibang dogs na matapang, tulad na lang ng for example, yung mga Chihuahua, ganon. May attitude. Pero yung Golden Retriever kasi, that's a dog that's a man's best friend. So, parang maamo, ganon. Tsaka house pet siya. Hindi siya yung nangangagat sa mga strangers, ganon. Kung may makita man siyang tao, ganon, aamoy-amoy niya lang. Tapos makipaglaro. Since sabi nga po doon ng lalaki, nung lalaki nakagat is self-defend po yun. Sa tingin niyo po ba, right or wrong yung ginawa niya? Or Siguro sa opinion ko, kung sasabihin niya ang self-defense yun, siguro dapat kinakagat na siya ng aso or tawag nito, na sugatan na siya, ganun. Kasi based dun sa video, parang inahabol siya, parang naipaglaro. Kasi ayun nga, sabi ko nga, yung Golden Retriever, mabait nga siya, maamo. Lagi siyang gustong makipaglaro. Ganun. Dun sa kay kuya ng hampas, feel ko hindi yun self-defense eh. Siguro may hinanakit na siya kasi siguro ayaw niya nang hinahabol siya ng aso, natatakot siya. Kaya ayun yung naging actions niya towards dun sa aso. Pwede po kayo. Okay lang po ba? Hello po, good afternoon po. Ay nakita, na po kayo kasi kayo dito sa placard namin na kumuha po kayo ng LP and we asked na if you want to interview po and we say yes. So, I ask lang po na may idea po kayo pa sa mga animal abuse. Oh yes, I've seen several cases about such things, and to me it's really, I get affected by it at times that I see those events. The
second question. May isang aso po kasi na pinatay, Golden Retriever, which is Golden Retriever. Tapos, and then, what your opinion about animal cruelty about kay Kiluwa na pinatay? Yung alaga. It depends on how the dog was trained. If the dog wasn't trained properly enough and is aggressive, I'm not sure about that, but it's also okay. But if it's really like it has many cases, depends on the situation. But overall, I wouldn't advise. I would just stay away from the dog instead of harming the dog. That is it. Thank you po. So, yung unang tanong po namin is, ano po ba yung thoughts niyo sa animal cruelty? I think animal cruelty is definitely something na marami na pagtulong ng pansin. Marami akong nakita na I'm not in favor of yung mga kinakain na pets kinakain na I'm not in favor of yung mga pinapabayaan na sa kalsada ay kinukulong tapos pabayaan natin sa pagkalaan. I'm definitely in favor of closely like at least animal So, ano naman po, kung aware po kayo sa recent na balita sa isang golden retriever pinatay po, ano po, sa tingin niyo po ba more right or more wrong yung ginawa ng tao sa pagpatay doon sa aso? I'm not sure about dun sa story na yun, pero definitely I don't like yung aso pinapatay for no reason. Again, kahit anong reason yan, I don't think it's justifiable pumatay na aso. Unless yung aso talaga is talagang state na nag-aagar, hindi maintain, kailangan na hindi na siya ma-maintain, hindi na siya ma-coach, wala nang ginawa na lahat. Pag ginawa na yung lahat is the best possible coaching, training, tapos hindi pa rin siya hindi matino, and meron talagang mental issues yung aso. I think yun lang yung extreme scenario na I think. Pero yung general sila pinapatay lang, siguro, pinalagaan, siguro I don't think it's hindi nila kaya alagaan yung aso, hindi nila kaya i-sustain. I think marami namang mga foster care dyan, marami tawag ng feeling ko nila rules and limitations. Pero dogs and pets. All the interviews that we conducted today showcased that people really do have many perspectives and insights regarding the topic of animal cruelty. But one thing is for sure, many agree that cruelty towards an animal is unacceptable. It is inhumane. You must always remember that animals also have feelings. They feel pain, fear, and loneliness just as we do. And we must treat them the same way that we treat the people around us. Abuse is never the answer. We must always choose compassion and empathy over cruelty to create a humane world for all living beings.